Good morning. Kumusta kayo? Nandito ako para i-share sa inyo ang aking mga karanasan bilang ang aking mga nararanasan hanggang ngayon bilang isang dialysis patient. Gusto ko i-share sa inyo itong mga nararanasan ko para maging aware naman kayo sa ganitong uri ng sakit. Kasi ang sakit ko ay CKD5. Ibig sabihin matagalang gamutan or lifetime na gamutan. Gumawa ko ng video dahil gusto kong makatulong sa aking kapwa dialysis patient. Matagal na hindi pa ako nagda-dialysis. Talagang gusto ko nang makatulong. Yan talagang pinapanalangin ko sa Panginoon na, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon na makatulong sa aking kapwa. Na-inspire kasi ako doon sa aking kaibigan na sinama niya ako twice doon sa mga Aita community. Nagpakain kasi sila doon ng mga Aita. Tapos, isang beses din ako ay sinama na mamigay ng mga food pack dito sa Tuguegarao sa mga badyaw. Yung mga family nga nandyan lang sa kalsada. Bit-bit nila ang mga anak nila. Dyan sa gilid-gilid ng mga mall. Dyan sila. Namigay kami ng food pack. Ang sarap kasi ng feeling na nakakatulong ka sa tao. Kahit nung time na yun, sinama lang nila ako. Pero, ang sarap ng feeling. Lalo na siguro kung ikaw ng sponsor, manggagaling sa'yo ang effort na gagawin mo ang ganon, magpapasaya ka sa mga tao. Kaya, pinapanalangin ko yan noon. Sabi ko, Lord, gusto ko rin yung magpasaya ng tao, gusto kong tumulong kahit sumali lang ako sa mga grupo na yung mga nagme-mission. Kahit mag-volunteer lang ako, gusto ko yung mga ganon. Sana, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigay mo sa akin kung paanong paraan, sabi ko. Pinapanalangin ko yun noon, matagal na, before pa ako mag-dialysis. Hanggang ngayon na nagda-dialysis na ako, yun pa rin ang parang pinaka-mission ko sa buhay hanggat ako ay nabubuhay dito sa mundo. Yun sana ang gusto ko. Sabi ko, Lord, paano na ako makakagalaw ng normal ganitong dialysis patient na ako. Pero hanggat kaya ko, gagawin ko. Nakikita ko kasi ngayon kung noon ang gusto kong tulungan ang mga taong ganyan, mga magpasaya ka ng mga tao, pupunta ka sa mga community nga ganyan mahihirap, mga Aita community. Gusto kong noon ganon ang gagawin ko, magpasaya sa mga tao. Ngayong dialysis patient na ako, mas gusto ko, sabi ko, gusto ko nang tumulong sa aking kapwa dialysis patient na nangangailangan talaga kasi ang hirap ng nagda-dialysis financially. Yung iba nga sumusuko na lang siguro, na-stress dahil sa financial, ang hirap talaga. Hindi pwedeng wala kang nakatabi nga pera kasi siyempre nagda-dialysis ka, every time nga mag-dialysis ka, magbabayad ka, ang daming kailangan. Aside sa bayad mo every dialysis, babayaran mo ang dialyzer, may monthly kuan kayo, magpapalaboratory, tapos may mga papel na kailangan bayaran pag kukuha ka ng mag-apply ka ng mga financial assistance, ganun. Nakikita ko sa aking mga kapwa
dialysis patient. Ang hirap talaga, lalo na pagdating sa pera. Kaya gumawa ako ng video para maiparating ito sa mga taong may gininto ang puso na gustong tumulong sa kanilang kapwa, na hindi lang makarating sa gusto nilang tulungan. Sana i-share nyo itong video na to para mapaabot sa kanila, sa mga gustong tumulong. Siguro sa mga susunod kong video ay didiscuss ko na talaga sa inyo kung ano ang mga experiences para maging aware naman kayo sa ganitong sakit, lalo na sa mga nanay may mga anak. Sana maging mabuti ang foundation ng health ng mga anak nyo, kasi ang hirap talaga ng nagdadialysis. Sabi ko nga, habang yung mga nagdadialysis patient na, buti pa yung ganito sa akin nga medyo malakas pa, kasi nagagawa ko pang maghanap buhay para matulungan ko ang aking pamilya sa paggastos ng aking pagdadialysis. Kasi kung wala kang pera, wala, bibigay ka na. Kailangan talaga may konting pagkukuhanan ka para ma-survive mo ang iyong pagdadialysis. Tsaka gusto ko rin ma-share yung mga experiences ko para maiwasan ang magkaroon ng komplikasyon, maging aware ka sa mga kinakain mo, kung paano makakaiwas nga hindi ka hihingalin, yung mahihirapan ka huminga, ganun sana. Kasi may mga dialysis patient nga, parang kahit matagal na sila nga nagda-dialysis, hindi pa rin nila alam kung paano ang gagawin nila para maiwasan nila ang mga komplikasyon. Dahil siguro sa yung pamilya nila, hindi man lang nakikipag-usap sa mga kapwa dialysis patient para makakuha man lang ng kung ano ang mga makipag-conversation man lang para makakuha din ng mga information parehas sa akin. Kasi hindi ako tumitigil sa sumasali ako sa mga group ng halimbawa mga dialysis patient, saka sa mga na-transplant na, sumasali ako doon sa mga group na yun para makakuha ng information. Ang dami mong natututunan doon kasi nag-open up sila tungkol sa kanilang mga karanasan din. Siyempre sa mga madami ng experience, matututo ka sa kanila kasi nandoon yung kung ano ang naranasan nila. Halimbawa, may naranasan na ba kayong ganito? Ano ang ginagawa nyo para maiwasan ganito? May mga sumasagot naman na siyempre mga kuan din sila, mga parang nagbibigay din sila ng kasagutan para malaman din sa kaalaman din ng iba. Siyempre, kaya marami kang natututunan doon. May mga dialysis patient naman na hindi sila sumasali sa mga ganun, kaya hindi nila alam kung paano maiwasan, mga ganyan. Kaya sa mga na tututunan ko doon sa mga group na yun, gusto ko rin may share sa kanila, sa aking mga kasama dito sa dialysis center. Kaya habang
tayo nabubuhay na ganito, mag-share tayo kung ano ang ating nalalaman. Makatulong man lang tayo sa kapwa natin. At saka hindi lang ganun, gusto ko rin makatulong talaga financially kasi naaawa ako sa mga taong nahihirapan talaga sila sa financial. Kaya bigyan niyo ako sana ng pagkakataon, Lord, kung ito man ang paraan sa matagal ko nang pinapanalangin na gusto kong makatulong. Sana palaguin niyo ang aking mga video, panoorin mo para ito na ang pagkakataon kong makatulong sa aking kapwa. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod na aking video. Thank you. Good morning.